po yan, kanila po yan eh. Nagpalabas sila ng ganyang press release. Tapos pag zoom nyo, nandoon yung Adrian Bersamin. Aha. Ano Ba? ibig sabihin? Tinuturo din si Adrian Bersamin eh. Nandyan din no si Queen Crook, Amina Pangandaman. Pangandaman. Queen. Nandito rin no, yung isa pang Lolo Crook, Lolo si Manny Cruz. Bonoan. Ano po ito eh? Itong larawang ito, nasa sapa ng buhaya ang meeting na ginaganap. Bakit ito importante ito? Ako, Sapagkat, daming binunyag. nung tayo po'y nagsampa ng kaso sa Korte Suprema, si Martin Romualdez, nag-uusap po kami rito ni Congressman Sid Ungab. Kung Sid, kailangan ko lang ipakita na ito dahil linilihis nila yung public discourse. They're milking yung storya ng huwad na impeachment. Ibalik po natin yung ating mga kababayan. Ano ho? Ito po yung nakuha namin. Shoutout po sa mga viewers natin. For the viewers, napakaganda itong si binubunyag ni Attorney Vic Rodriguez. Lalo na ito patungkol dito sa nilabas ni Martin Romualdez. Sabi niya, sino ba ang tunay na buhaya? King of the Cross. Pakinggan natin, tuloy-tuloy natin. Magandang guideline po natin to mga kabunets, mga kababayan. Nung nag-request kami, noong 2025, mula sa Legislative Archives and Museum Management Services, kung saan po tinatago Legislative Archives, yung mga dokumentong mahalaga. Marami po salamat sa mahigit ng 2,000 live viewers natin. Humingi po tayo ng kopya nung enrolled bill. Kailangan po may kopya ng enrolled bill dahil pinaglalabanan natin noon hanggang ngayon na may mga blanco doon sa BICAM report. Kaya ang tanong natin noon, kung blanco yung BICAM report, kaninong makating mga... Tama. Binasa daw niya kada pahina ng halos mahigit na 4,000 pahinang proposed national budget for 2025. Wala daw siyang nakita. Hindi raw po niya nakita yung mga blank items in the proposed budget. Kahit basahin niya ng isang buong taon yun, talagang walang blanco ron. Dahil ang blanco nasa bicameral committee report, yung BICAM report. So wala talaga doon sa dapat ay enrolled bill. Nung kumuha po kami, nag-request kami ng isang certified copy ng enrolled bill. Ito po yan. Sertipikado po yan. No, pirmado po. Ang pumirma po nito yung mismong direktor, si Ma'am Marivic Pareha. Si Ma'am Marivic Pareha, nung makailang araw lamang, nung first na proceeding diyan sa House, sa Committee on Justice, nag-testify po ito. Nagbigay siya ng certified copy ng enrolled bill. Ano pong laman? Wala pong enrolled bill. Bakit? Wala pong pirma. Si Martin Romualdez, Allah. si Chis Escudero, yung House, yung Secretary of the Senate, at saka SecGen, hindi pa po si yung bago. Si Reggie Velasco pa ho noon. So ano pong value nito? Ang value nito, tama si Martin Romualdez. Tama si Martin Romualdez sa naging pahayag niya. Kung si Chis Escudero, si Senate President, dating Senate President at Senator Chis Escudero ay nanunood, dito magsusurvive kayo ni Martin. Ipakita nyo ito. Nagsumiti na kami ng kopya nito sa Korte Suprema. Sertipikado ito, pirmado. Yung sinabmit ng Solgen, may tatak lang pero hindi pinirmahan ni Ma'am Marivic Pareha. Hindi niya pinirmahan. Yung sinabmit nila may pirma. May tatak na ganito pero hindi pirmado. Ibig sabihin, hindi sertipikado. Yung hawak namin, yung may original pang kopya, marami ho ito, huwag kayong mag-alala. May kopya din si Congressman Sid Ungab, ang aking partner sa kasong ito. Nag-submit na po kami nito sa Korte Suprema. Ano ibig sabihin nito? Magiging tama yung pagtuturo, paglalaglag ni Martin Romualdez sa kanyang pinsan na dapat daw
pagpasado na ang budget, yung command responsibility ng executive department. Pagka ho magsumama lamang sa taong bayan, itong si Martin Romualdez at si Chis Escudero, masasalba po itong dalawa eh. Ituro nila si Bongbong Marcos. Yung executive department, bakit? Wala naman, hindi naman sila tumapos ng 2025 national budget eh. Wala pong enrolled bill. Ang enrolled bill dapat pirmado nung dalawa, nung Senate President at saka Speaker of the House, pati yung kanilang mga Secretary General at saka yung Secretary ng Senate. Wala pong pirma. Sertipikado po ito. Hindi po ito gawa-gawa. Ayan, shoutout po sa 80 viewers. Hinihikayat ko po kayo na magbigay kayo ng opinion. Ano pong reaction nyo dito sa sinisiwalat ni Attorney Vic Rodriguez, no? Patungkol doon sa flood control, mukhang nagkakantahan na, no? Nagtuturuan na po. Lalo na nagsalita na po si former speaker. Ano pong masasabi nyo dyan? Ito, sinusiwalat ano ang purpose? Halimbawa, anong purpose ni Vic Rodriguez, attorney, na sinisiwalat ang mga ito? Ang sinabi niya ay ito ay maging guideline lang po sa inyo to educate. Yeah. Oo nga, dapat magturuan para malaman ng lahat kung ano ang pangyayari. Shout out po sa iyo, Surina. Maraming salamat sa laging panonood. Tama po, no? Kasi ano ba ang purpose? Bakit niya sinisiwat? Maganda rin naman yung reasoning niya. Sabi niya, para maging guided kayo sa mga maraming lumalabas kasi, di ba, nagsalita na si Romualdez. So, yan yung pinakahihintay. Malamang na magtuturuan papunta sa taas. So, tuloy natin. Sertipikado. Pag ipinakita ito ni Martin Romualdez, talagang maiipit dito yung kanyang pinsan. Total, lumabas ka na at nakikipag-usap ka ng diretsyo sa sambayan ng Pilipino, sabihin mo na yung lahat ng lalalaman mo. Otherwise, you will end up like your buddy, like your friend, like your partner in crime na si Saldico. Huwag na ninyong laruin ang pagod ng sambayan ng Pilipino. Lumabas ka na, nangako ka na, nasasabihin mo ang lahat ng iyong nalalaman, panindigan mo na, Martin Romualdez. Kung hindi, kayo ni Chis Escudero, ni Saldico, at ikaw, Martin Romualdez, ang hihimas ng malamig na rehas. Allah. Isipin mo ang buhay mo. Sanay ka bang matulog sa papag? Doon ka gustong dali ng pinsan mo ni Bongbong Marcos. Huwag kang maniniwala na sasalbahin ka niya. Ito pala yung hinuntihan ko kanina. Grabe din pala itong naisiwalat niya ngayon, na sabihin nyo, ibunyog ang lahat kung ano. Sige, maganda, tuloy natin. Hindi na natin ilalabas ka rin niya dahil nagbabantay ang sambayan ng Pilipino. Tama yung banta mo. You will not go down without fighting. Tama yan. Tama yan. Tama yan. Gawin mo yan. Diba? Yan ang gawin mo. Sabi niya, I will not go quietly. I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Sabihin mo kung sino yung other people pagdating sa korupsyon. Meron kang armas, pinakikita na nga namin sa inyo ni Kong Sid eh. Walang pirma yung enrolled bill. Ibig sabihin, walang enrolled bill. So, itlabas nyo rin yung larawan ni Bongbong Marcos. Ayan, sila ang nagpuno ng BICAM report na blanco. Ngayon, kung magpapakabayani kayo ni Chis Escudero, okay lang din. Kayong dalawa ang makulong at sana hindi na kayo lumabas sa kulungan. Dahil pagod na at kawawa na ang sambayan ng Pilipino. Incidentally, mga kababayan, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar at 60 pesos and 90 centavos. Yan po ang halaga ng dolyar ngayon. Pag bibili ka, pag pinagpalit mo ang isang dolyar, ang equivalent po niya sa peso, ang $1 is 60 pesos and 90 centavos. And yet, nakalubog pa rin po tayo dito sa issue ng korupsyon. So yung King Croc Tears, lahat po yan, papapil, lalabas, magdadrama na sila yung api,
wala silang kinita, sila yung dehado, wag po kayong maniniwala kahit dugo na ang lumabas sa luha ng mga yan. Luwa ng buhaya po iyan. Ngayong lumabas na si Martin Romualdez, maglilinggo, Sunday, misa ng Katoliko, CBCP, wala pa rin. Anong nangyari sa inyo? Yung inyong hepe, si Santo Papa, winawalang hiya ng inyong idolo ni Donald Trump, ni hindi man ninyo pinagtanggol. Buti pa si Santo Papa, may pushback dito kay Donald Trump. Itong CBCP natin, tahimik, tameme, wala. Ano na? Ito si Martin Romualdez na nagtuturo sa idol nyo. Yung alyansang Simbahan at Bongbong Marcos, ano na? Tapos linggo, nandyan na naman, magpo-pontificate na naman kayo sa misa, sa homily. Pero pagdating sa korupsyon, tahimik kayo. Yung alyansang Akbayan at Marcos, yung alyansang Dilaw at Marcos, yung alyansang Makabayan at Marcos, ano na? Di ba't boss nyo rin si Martin Romualdez? Bakit kayo ngayon nananahimik nung itinuturo na ni Martin yung hepe ninyo, si Bongbong Marcos? Mga kababayan, kung gusto nating maituwid ang ating bansa. Ito, basahin ko lang yung comment ng ating Surina na. Ngunit, that's right, ibunyag kung ano ang alam nyo. Ngunit, ang mas mabuti, magtitayan, magpatayan na lang kayo ng mga politikong magnanakaw dyan. Mga hinayupak kayo, akala nyo, mabababoy nyo ang Pilipinas. Kayo-kayo lang ang maging baboy, ngunit di nyo mabababoy ang Pilipinas. Yan. So, yan ang mga himutok o hinain ng sambayang Pilipino. Halimbawa lang yan. Marami pang mas malala dyan. O, tuloy natin. You have to assert. I-assert natin ang ating mga karapatan. Sabi ni Picard Franz Eva, nakatanggap na rin kasi ng mali-maleta. O tapos si REM 2, wala pa din aksyon ng CBCP. Ine-entertain pa nga nila sa shrine ni Our Lady of Manawag. Nakita ko din yan. Nakita ko rin yan. Si Ad Chester, sabi ni Ad Chester, ito po'y panggising lamang sa mga manhid, bulag, pipi, at bingi na miyembro ng CBCP. Ang dami yung nagre-react dito. Si Ad Chester, ang sabi niya, CBCP, parte ng sindikato. O hayaan nyo ba yan? Mahiya naman sana kayo. Naghahanap kayo dati. Wala nang credible sa inyo. Baka si Martin Romualdez pwede nyo tratuhin credible. Itinuturo na si Bongbong Marcos Wala na, hindi nyo na pwede pang baliktarin yung naging pahayag ni Martin Romualdez. Isang bagay lamang, pagrinikan ito ni Martin. Pero wala yun. Lokohang malinaw yun. Si at Hedy Chua, nakaabot ako sa live. Maraming salamat sa iyo. Ngayon, may konting oras na lang Alam kong gusto nyo na rin enjoy ang weekend ninyo. Yung doon naman po sa abogado na dapat ito'y kasuhan. Kita ko lang ito po yung hepe. Ito yung hepe. Yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Ito, bago siya magpatuloy, ayan na nga, parang tinitignan ko, pilit nilang paaminin kung galing sa bangko yung kanyang report. Pero hindi po pala, sarili lang ng AMLA. Ayan ang masasabi ni attorney dito. Tingnan nga natin. Kaya tuloy ayan, shoutout po sa 16 viewers. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment 1 lang dyan sa baba. Comment 1. Just comment 1 lang po dyan sa baba sa mga viewers natin dyan. Money Laundering Council. Marami pong batas na linabag. Itong si abogado pa naman, Attorney Roel Buenaventura. Check ko lang, baka Ronel ito. Roel Buenaventura. Si Attorney Roel Buenaventura ng Anti-Money
Laundering Council, marami pong batas na linapastangan ito kahapon. Ronel pala. Ronel na naman, parang Junel. Ay, ang gandang tanong ni Surina. Attorney Vic, parang tanong lang ito. Kung sakaling may magbigay ng maleta sa'yo, ano kaya ang mabago sa'yo? Ay, syempre, wala. Kasi maleta lang. Maliban lang kung may pera sa loob. Let's say may maleta sa loob. Ano kayang mababago? Ay, hindi na natin alam. Baka bigla, hindi natin alam. Pero, tiyak na may mababago. Kung hindi niya tatanggapin, wala pa rin mababago sa prinsipyo. Pero pag tinanggap niya, malamang, number 1 kasi na pwedeng mabago yung prinsipyo. Ronel, sige na, Ronel. Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Wait. Teka, kung halimbawa ako makatanggap ng ganun, sino kayang magbibigay? Wala sigurong magbibigay. Hindi ako kontraktor hindi ako politician Council. Marami pong linapastangan na batas itong kapwa ko abogado sa ginawang sarswela at malakit mahal at engranding palabas ng Committee on Injustice. Linapastangan niya yung Bank Secrecy Law, yung RA 1405. Bukod dyan, linapastangan niya yung Republic Act 9160, yung Anti-Money Laundering Law of 2001. At higit pa riyan, linapastangan niya yung Republic Act 11521, yung batas po na kung saan pinalakas yung information security and confidentiality. Maiksi lamang po ito. RA 1405, absolute po yung bank secrecy. Walang sino mang pwedeng mag-imbestiga, sumilip, mangyalam sa bank transaction, bank details, bank accounts ng kahit na sinong Pilipino. Except for 4 instances. Pag may waiver, yung depositor in cases of litigation involving the fund and the bank account na nasa bangko, o kaya po pag may order ang isang competent court, ibig sabihin may kaso na sa korte. Yung pang-apat, in cases of impeachment. Pero yung in cases of impeachment, it presupposes that the impeachment is already being tried in the impeachment court, which is the Senate as an institution sitting as the impeachment court. And the senators functioning not as legislators but rather as senator judges. Wala po doon sa exception. So violated yung RA 1405. Absolute confidentiality po kasi iyon. Tuloy po tayo sa RA 9160, yung Anti-Money Laundering Law of 2001. Dito po ay protektado yung confidentiality ng bangko at bank transaction. Pinatibay pa po ito ng amendatory law, yung RA 11521. Ano po yung RA 11521? In a nutshell, pinapatatag ng higit yung information, security, and confidentiality. Lahat po ito ay violate nitong abogadong si Attorney Ronel Buenaventura. Ito'y dapat din panagutin. Criminal act ang kanyang ginawa. Hindi mo pwedeng bulat-latin sa publiko, sa media, unless doon sa mga exceptions provided for by law, at wala naman doon yung mga bank transaction, bank details, at bank accounts ng sino man. Pati ang BPI, pati ang BDO, dapat yan maglabas sila ng pahayag, distancing themselves. Yung BDO, pinakamalaking bangko po yan. Yung BPI, napakatagal na yan, respetado yan. Pero dapat hindi nila hayaan na kaladkarin yung mabuting pangalan ng BDO at BPI dito sa Sarsuela sa ngalan lamang ng politika at pamumulitika. They should distance themselves from the patently unlawful, illegal, invalid at criminal act committed by AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Violate, bawal na bawal pong pag-usapan in public yan unless may court order
or merong ginagawang pagdinig sa korte. And again, in all the exceptions, it presupposes that there is already an ongoing litigation, whether criminal litigation, whether civil litigation, or an impeachment case being tried before an impeachment court. Yung nangyari sa Committee on Injustice, Daming wala lahat. natutunan. So dito, Dami nating natutunan dito, kaya sabi niya tama nga, ito ay maging guide sa inyo. Kasi nga sa dami ng lumalabas na andyan yung stream media. Sabi nga niya dyan, huwag na kayong umasa dyan, no? Lalo na sa Justice Committee na. And marami pa. So ito din yung isang nagtrabaho din pero credible naman itong nagsasalita. Actually, maraming mga attorney na nagbibigay ng payo eh. Pero meron yung iba na talagang trabaho lang para sa kanila. So kailangan nilang i-defend yung mga kliyente nila. Pero ito, since nagsalita na si former speaker, di ba yung mga tao, yung mamamayan, siya hanggat hindi siya nagsasalita sa publiko, hindi mawawala yung isip ng taong bayan na siya yung mastermind. Kasi nga po, syempre yung siya yung speaker at nung kalakasan ng tupad, padpad, kabag, lipad, ano pa yung klaseng pagbibigay ng akap, diba? So tingnan natin, tuloy natin. dapat makialam na muli yung ating topic nung isang araw, ang ating Korte Suprema. Sobra-sobra na ho, mga kagalang-galang na mahistrado, ang ginagawang pagyurak sa ating mga saligang batas at mga batas ng umiiral. You have to intervene. Sa loob ng bangko natin ngayon ang magnanakaw, kaya kung marami kayong pera, wag niyong ibangko. Di mapanindigan ng Presidente Bangag ngayon yan dahil siya ang ito meron tama. Meron akong nabasa Kasi di ba sa Senate hearing sa Justice Committee sabi ng AMLA I think director ng AMLA, representative ng AMLA, ay umabot ng bilyon yung mga transaction na lumabas doon at sinasabi nilang pero hindi ibig sabihin na ganun kalaki yung pera. Ganito yon. May isang attorney din na nagpaliwanag na ang isang timba, halimbawa meron kang isang timbang tubig, naligo ka. Pagkatapos mong maligo, meron ka pa bang isang timbang tubig? O wala na? O di wala na. Ay ganun din sa halimbawa, may transaction ka, abot ng 1 billion. Tapos in and out. Ibig bang sabihin, yung transaction mo umabot ng 1 billion, pera mo lahat yon? Meron kang ganon na naiwan? Hindi po. Maaring zero pa rin kasi dumaan lang, nilabas lang. Pero ito naman ang isa pang katanungan. Ito pa. Halimbawa, attorney ka. Alam mo ang batas. Alam mo kung saan ka mahuhuli. Alam mo kung attorney ka, tapos alam mo kung saan ka mabubuti. Kung halimbawa magnanakaw ka sa bayan, idadaan mo sa bangko para magkaroon ng record. Opinion lang. Halimbawa, ikaw magnanakaw. Sample lang. Kumbaga, logic lang. Halimbawa, ikaw ay attorney. Isip lang. Halimbawa, ikaw ay attorney. Tapos gusto mong magnakaw. Alam mo ang batas. Alam mo kung paano ka mahuli. Ikaw isang politician. Halimbawa, alam mo. Ngayon, alam mo na bawal. Alam mo kung saan ka mahuhuli. Gagawin mo pa bang ipadaan ang pera mo sa bangko na alam mong galing sa illegal? Tanong ko lang po yon. Tanong lang ipapadaan nyo sa bangko? Isip-isip. Diba? Comment lang po dyan kung naririnig nyo yung boses ko. Hello po.
Pa-comment naman po kung okay yung audio ko kasi nung nakaraan lagi kong nai-stop kasi walang audio eh. Baka ito meron. Meron type 1 naman. Meron tayong 17 viewers. Type 1 po. Okay ba yung audio natin? Ito yung pala isipan. Halimbawa, abogado ka. Halimbawa lang abogado ka. Tapos alam mo ang batas. Alam mo ang illegal. At alam mo kung saan ka mahuhuli. Pag nagpasok ka ng mga pera sa loob sa malalaking bangko, pwede sa anti-money laundering. Or syempre, ikaw isang politician, maging open ka sa criticism at sisiyasat, di ba? O halimbawa, alam mong kung may illegal kang ginagawa o kaya gagawin o alam mong illegal na transaction, papayag ka bang dadaan sa bangko tapos pangalan mo mismo, bangko mo mismo? Sige nga po. Kung halimbawa ako, tatanungin niyo ako, hindi ko idadaan doon, ilagay ko sa maleta. Oh, bakit? Ay syempre walang transaction doon, walang pangalan. Mas magaling kaya yung mga nasa flood control, 'di ba? At least maleta, walang pangalan. Kaso nga lang may naka-picture eh. May mga living nag-deliver kun daw allegation pa lang kasi naririnig natin. Sige nga. Magtimbak ka para may isang timbang tubig ka. Magtimbak ka naman para may isang timbang tubig ka. Paano kung naligo ka? Ibig bang sabihin may meron ka pang isang timba? Siyempre wala na. Ubos na eh. Wala, hindi nila naririnig. May 14 ako dito. Pero mas maganda sana kapag yung naka-portrait ako, mas maraming viewers naabot ng 50 hanggang 70 hanggang 100. Pero dito sa landscape, kaso nga lang dito sa landscape, dito talaga yung mga advertiser. Dito talaga yung mga advertiser. Kahit umabot lang ng 100 views o kaya 200 views, 300 views, may konting amount na yon compare sa portrait na umabot ng 10,000, wala, katumbas pa rin yung 300 views kapag landscape. Yun yung kagandahan ng landscape. Okay? Ayan. So tuloy natin. And because obviously there is already a grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction on the part of the House of Representatives Committee on Injustice. People look up to you sa Supreme Court bilang unbreakable guardians of the Constitution, the magistrates, yung ating mga